Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, firecrackers injuries o minabot na sa 112 and mga nagkakurulugan base sa record kan DOH. 6.793 trilyones sa 2026 sa budget inaprobaran na kan na bicameral committee. Pagbilog kan pinakamakusog na komisyon sa pag-imbestigar kan mga korupsyon iyan sa masunod na taon pinagagigibo na. Disiplina kinakaipuan sa parte kan Metro Manila kayang ipasunod ni Turi. 4.6 magnitude na linog na i-record man duman sa Zambales. Tenyo nangapudan in investigasyon sa DPWH budget and insertion kada panahon ni Duterte. Investigasyon sa flood control dahil natatapos sa Aldaucan na Pasko sigon kay Secretary Gomez. Palasyo nanindugan na nagdadanay na heresy ang Cabral files sa gudnang dainin na biberipikar. Castro kay Congressman Libisti patunayan mo na ang Cabral files dai ipasa sa iba. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at tiyada pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, fatworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marhay na aga sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na ginakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal o minabot na sa 112 ang kaso kan mga tinamaan kan na paputok puon kan Disyembre 21 sagod ng Disyembre 28, 2025. Iyan basado sa record kan Department of Health. Mas babay ni 26% kumparaman sa parehong panahon kan nakalis na taon. Tanda kana epektibo subuot ang kampanya laban man sa paputok. Pinakadakol na kaso gikan sa National Capital Region, kasudod ang Ilocos Region, Central Luzon, asin man Western Visaya. Kadaklan sa mga biktima, mga aking lalaki nag-iedad 5 anyos sa gudnang 14 anyos na perming nagagamit kan mga paputok arog kan Piccolo, Quitis, asin man na 5-star. Apwara sa paputok na i-record man ang 376 aksidente sa tinampo 190 kaso kana non-communicable disease arog kan stroke, heart attack, asin man asthma. Basado sa DOH, mas perming tinatamaan kan stroke asin man heart attack ang mga lalaki mantang mas kadaklan iyo ang asthma sa mga kababae. Padagos man na nangangapudan ngunyan ang DOH sa publiko na mag-iwas sa paggamit kanda delikadong paputok asin piliun ang ligtas na alternatibo tanganing maiwasan
mabawasan ang distruso ngunyan na panahon kanda Pasko asin man pagsabat kan bagong taon. Sa iba pang detalles kan bareta, harus na aprobaran na ang budget sa Bicameral Conference Committee na nagkakantidad sa 6.793 trilyones pesos na national budget para man sa 2026. Pinagapirmahan kan mga representantes gikan sa Senado asin man sa parte kan Kamara ada bicameral report matapos man kan deliberasyon sa parte kan PICC duman sa siyudad kan Pasay basado sa House Appropriation Chair Micaela Swansing nakapokus ang budget sa human capital development asin man transparency. Binanggit man kan Senate Finance Chair na si Sherwin Gatchalian na dakula ang alokasyon para man sa edukasyon sa salud asin man sa lado kan agrikultura. Inot na nga pagkakataon na isinagibo kan na bukas sa publiko ang Bicam deliberation sa pagiman kan live stream. Obeto kanina maiwasan na ang mga anomalya asin na dagdagan kan tiwala kana mga namamanwaan sa proseso kan budget. Iraratipika kan Senado asin kan Kamara ada bicameral report sa parte mismo kan aldaw kan Lunes o ngunya na aldaw. Pinaglalauman na pipirma ni President Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriation Act sa inot na parte kan bulan kan Enero 2026. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, daipa mapupuunad ada pagbilog kan isinusulong na Independent People's Commission IPC ni Senate President Vicente Tito Soto antes na matapos ang taon. Ninulit mas nakapokus kunyan ang atensyon kan Kongreso sa pag-aproba kan na 2026 General Appropriation Bill o GAA. Sigun kay Soto, nakatalaan na aprobaran ang proposed budget bill na naglalaman sa 6.793 trilyones pesos na national budget ngunya na aldaw kan Lunes, Disyembre 29. Magigirumduman na inot ng ipinagpahig ni Soto na ririkasan kan mga senador na pagpasa kan prosopistong IPC na kabilang sa mga prioridad kan administrasyon ngunya ninuliman kan subuot anomalya sa flood control project. Dagdag paman kan senador na pwedeng tukaron ang prosopesto sa maabot kan Senado antes kan Christmas break asin maipasanaman ini sa masunod na taon. Disiplina anda kinakaipuhan sa lado kan party list representative na kung kaya ipapasudod ni dating Police General Nicolas Torre ang kinakaipuan na disiplina sa parte mismo kan Metro Manila ulog na sa mga motorista bilang parte kan General Manager kan Metropolitan Manila Development Authority. Basado sa kongresista grabe subuot na ikinaugma ang pagkakabugtad kitore bilang antes o bago taga pamayukan na MNDE. Ninhuli man ta nagtutubod siya, nakakayahon kan dating Chief of Police na mapasudod ang disiplina sa mga tinampod man sa parte mismo kan Metro Manila sa mga sinasabing empleyado kan MMDE traffic enforcers asin iba pang mga problema sa parte kan tinampo arog na lang kan pagkukulikta kan mga basura. Si General Nicolas Torre man anda pinaganumrahan ni President Bongbong Marcos bilang iyon na ang chairman kan Metro Manila Development Authority. Maabot sa 4.6 na magnitude kan linog ang tumilama duman sa parte mismo kan Sambales. Basado sa record kan Paybooks, namatian ini kasud mga alas 2 ni na pagkaaga ang sentro kanda linog 17 kilometro sa parte mismo kanda norting Subangan kanda Palawig Sambales asin may rarom na 48 kilometros ang distansya. Namatian ang intensity 3 sa Palawig Mansil o Masilok
iba asin na butulan da duman sa Sambales samantang intensity 2 ana na i-record man duman sa parte ken syudad ken Quezon. Sa instrumental record da intensity 3 ana i-record duman sa butulan da Sambales. Intensity 2 ana matian sa Masinloc asin na iba Sambales sering man sa Guagua sa Pampanga. Intensity 1 man ana na i-record sa San Marcelino, Sambales, Kalumpit, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija, Santa Ignacia, Tarlac asin man sa siyudad ken Nabutas, Patinaban, Malabon. Maayo man na pabareta na distruso o na binawian ng buhay alagad pinagpapagirumduman publiko na magdanay asin na maging handa sa posibleng mga aftershock. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nangapudan ngunyan si House Deputy Minority Leader asin ag Teacher Party List Antonio Tinio ninbusising investigasyon sa subuot maanumaliyang budget kan DPWH matapos magluwas ang impormasyon na nagsasangkot kay Vice President Sara Duterte asin man Congressman Paulo Pulong Duterte pati naman abogado Harry Roque sa mga budget insertion kanda 2020 panahon niya ni dating President Rodrigo Duterte. Sigun kitinyo bako subuot pwedeng magmalinig si Vice President Duterte ninulit may mga proyekto man na inilaog sa DPWH kan alkalde pa siya duman sa party mismo kan syudad kan Davao. Binanggit kani anda subuot 51 bilyones pesos na alokasyon kay Pulong Duterte na dati nang pinagkumpirmar kan nagadan na DPWH Yusek Cabral. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nilinaw ngunyan kan da Palasyo kan Malacanang naharayo pa sa pagtatapos ang investigasyon kan gobyerno sa subuot maanomalya sa mga flood control project. Basa duman sa Palasyo, ana pagkakakulong kan da mag-agum na kontratista na sinda Sara Diskaya asin Pacifico Diskaya kanda panahon kanda Pasko puon pa sana kanda mahiwas na kampanya para pasimbagon ang mga sangkota sa anomalya. Sinabi kan Presidential Communication Office PCO Acting Secretary Deva Gomez na dagos-dagos ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa paghabol kanda mga pananagutan laban sa gabos na mga individual na may pagkaaram sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sabi pa man ni Gomez na dai matatapos ang investigasyon sa flood control project kan Disyembre 25. Pinagtawan doon ni Gomez ang kaso sa investigasyon laban kay Janet Lim Napolis na inabot nin haros sarong taon bago may makulong. Si Napolis pinag-akusahan kay bilang utak kan pork barrel scam sa laog kan abot kan sarong dekada kung sain subuot ginamit kani ang mga peking non-government organization tanganing mailihis asin digdi haros sobra sa 10 bilyones pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAP kana mga kongresista asin man kada mga senador karibay kan darakulang kickback. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, liwat na nanindugan ang Palasyo kan Malacanang na nagdadanay na hersi sa naman asin mayo ni na probative value ana subuot Cabral files na sinasabi ni Libisti na kung sa ina daini ipinagpapatotohanan kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa sarong pahayag sinabi ni Castro na nire-respeto kani si Senador Pampiluping Lacson alagad ang pinagapopunterya kaning Cabral files anday authenticated kan DPWH kaya ini hersi asin na mayong gabat bilang sarong ebidensya. Tinawando ni Castro na mayo
nin anuman na payag gikan pa sa parte kan Malacañang na nagkwi-question sa mga ebidensya nga nakalap na sa paagiman kan mga pagdangog na isinagibo kan Senate Blue Ribbon Committee na pinapamayuhan ni Senador Ping Lacson. Dagdag pa man ni Castro, padagos ang administrasyon sa pagkalap kan mga ebidensya tanganing mapanagot ang mga sangkot sa parte kan korupsyon. Itinaong doon kanda palace official na dapat perming danay ang rule of law asin ana mga haka-haka anda iberipikadong ebidensya mayong puwang sa nasambit ng investigasyon. Liwat man pinagpahig kan palace official ang malinaw na paninindugan ni President Ferdinand Marcos Jr. na digdi papanaguton ang gabos na may sala asin na imbwelto sa nasambit ng korupsyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang nagbabaga pang barata sa BBS FM Naga, tinawan doon ni Palace President Officer Undersecretary Claire Castro na responsibilidad ni Congressman Leandro Libiste na patunayan ang sa iyang mga sahot kasumpay kan sinasabing Cabral Files matapos kaning ang ato na si Castro na beripikaron na subuot kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang aligasyon kan mga insertion basado kay Castro bakong obligasyon kan Palasyo kan Malacañang o si Isayman na yaon sa parte kan gobyerno na patunayan ang mga dokumentos ni Libiste mismo ana nagaangkin iyo mismo ana may kaput. Sabi pa man ni Castro si Libiste nagpuon may yabang mapadapit man sa dokumentong ini kaya nasa sa iya ang responsibilidad na patunayan ang pagiging totoo kani. Dagdag pa kaya daima na siniguro kung may mga dokumento nga sinasabi si Libiste asin na tunay kung ini ang mga binago o gibo-gibo sa ng mga papilis lang. Ipinagpahig ni Castro na antes na magdaklag kuta na nin mga akusasyon laban sa Sisayman kinakaipuan mo na maglatag ni malinaw na beripikado nga ebidensya. Sinabihan pa man ni Castro na hobi na kongresista na sa diri kani ang aligasyon asin day dapat ipinapasa sa iba pang responsibilidad sa pagpapatotoo. Nilinaw kan Palace official na ang tamang proseso iyo na pagsuporta sa mga paratang gamit sa mga konkretong mga katibayan imbis na magsugo o mag-obliga nin ibang opisyal na magsasagibo kanasambit ng verifikasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal inaaram na kana mga autoridad kung paano atubagon ang posibleng pag-aresto kay dating Bureau of Correction Bucor Chief Gerald Bantag dumanda sa Kalinga kung sa insya subuot pinoprotektaran kan Kalinga Tribe. Kinumpirmar ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. na nasa Kalinga si Bantag asin na pinagtatabangan siya kan mga miyembro kan sa iyang tribo. Alagad sinabi ni Katapang na may mga peligro na bunga ana pag-aresto sa nasambit ng lugar kaya ang mga autoridad kinakaipuan na nag-ingat o mag-ingat ang aning dai magbunga ni na anuman na kariribukan sa nasambit ng tribo. Sibun paman kikatapang naghahanda ana mga autoridad kan plano tanganing arestaron o dakopon si Bantag sa mga liblib na mga lugar tanganing maiwasan an anuman na posibleng labanan sa lado kan komunidad. Magigirumduman si Bantag inakusahan nin pagiging utak sa paggadan sa broadcaster na si Percy Lapid kan Oktubre 2022 basado sa mga investigador si Cristo John Villamor sarong inmate duman sa parte kan New Bilibid Prison NBP ang naging middleman sa krimen na sa presentiya
anda nahiling nga gadan sa laog mismo kanda sinasabing nga kulungan na pagkatapos kan sinambit na nga insidente ninhuli kan ini kan bulan kan Hunyo ipinasara kan Las Piñas City Regional Trial Court ang sinambit ng kaso laban kibantag ninhuli kan sinasabing kakulangan kan na progreso asin pinagtalaan lang ang pagdangog kapag siya nadakop o voluntaryo nga nagsuko sa mga autoridad. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, pinagbareta kan Department of Health DOH na nakaresibi ang National Center for Mental NCMH sa crisis hotline ni naabuton sa 450 nga iunong apod na kadaklan ang nagahagad nin tabang kasumpay kana anxiety o ang pinagapod na depression. Basado ki DOH Assistant Secretary Albert Domingo, kadaklan sa mga nag-aapod ang mga jóvenes na nag-iedad 18 sagkod na nga 30 anyos asin mas dakul sa mga inian mga kababaihan pinagkukonsidera na sarunga dipisil na panahon ang kapaskuan para man sa mga may pinag-aagyan ninhulikan emosyonal na pagkakaigwanin na pagkakabalisa asin man kadaklan na naglalangkaw ang panahon na ini asin nagbubunga kada kamunduan na pagkakaigwa nin pangungulila asin na pagkakaigwa nin pagmati kan pagsulusulo kabali na ang maugmang okasyon kadakol sa mga nagapuda ang sinasabing may mga problema sa relasyon kan pamilya asin igwa nin mga kamatian asin kakulangan. Sa iba pang detalyes kan na bareta, ipinagbulgar ni Senadora Pampiluping Lacson kan nagtalikod na aldaw kan Sabado, Disyembre 27 na sigun sa mga dokumento gikan sa nagadan na dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral gikan sa Department of Public Works and Highways o DPWH 5 miyembro kan community asin sarong Undersecretary ang nakaresibi subot nin bilyon pesos na pundo sa allocables asin non-allocables para mada sa 2025 national budget. Sigun kilakson sarong opisyal na pinagkukonsidera asin at itinutuklo lang bilang ES ana nakaresibi subot ni naabuton sa 8.3 bilyones pesos mantang ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bunuan igwa ni naresibi na 30.5 bilyon pesos sa allocables na mundo asin na nakubanan si Lacson sa kantidad kan mga pundo asin na pinagapot kung tano na nakaresibi ang mga cabinet members nin allocables mantang kadaklan sa mga congressman ada sinasabing nagre-rekomenda kana mga proyekto para sa saindang mga distrito pinagpahig ni Lacson na may mga bilyon pesos ang itinao sa House leadership asin mada party list group basado man ki Senador Lacson apwera kibunuan nakaresibi man subuot ning kickback gikan sa dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga opisyal. Dagdag pa man ni Lacson ang mga pundong ini kanda sinasabing ang program appropriation kung sa 30 bilyones pesos and ipinagatagama para man sa mga flood control projects kadaklan sa mga nakumpirmar mga ghost project. Sinabi ni Lacson na ang mga special allotment release order zaro sa mga pitsang Disyembre 27, 2024 ang naglalaman ng 50 bilyones pesos asin igdi pinaglalauman na bubusisiun kan Senate Blue Ribbon Committee kapag na-authenticate na ang nasambit ng mga dokumentos. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal binatikos ni Senadora Antonio o dating Senadora Antonio Sani Trillanes Deport
an Independent Commission for Infrastructure ICI ninulikan subuot da ipagtrayumpo kaning maimbestigahan si Davao City Representative Paulo Duterte asin Senador Bongo Kasumpayman kan mga aligasyon kan korupsyon na may pagkaaram sa mga proyekto sa flood control. Sa sarong posa sa social media kan nagtalikod na aldaw kan Sabado, ipinagpahig ni Trillanes na dapat magsara na ang ICI kung padagos kaning babaliwalaon ang mga aligasyon laban sa kongresista asin senador. Sigun kay Trillanes, si Duterte anda dai nag-agi sa mga investigasyon maski igwa nin 51 bilyones pesos na nakatinggang budget insertion. Mantang siguman daa anda daiman lang pinaapod sa tao kan mga aligasyon na kinakasangkutan kan sa iyang pamilya sa mga kontrata nga nagkakantidad nin milyones pesos gikan sa gobyerno. Kung daiman lang subuot iimbestigahan kan ICI si Pulong nasa dai subuot pag-abot sa iring kaya igwa nin 51 bilyones insertion si Bongo ana daiman lang pinapuda maski siya ang nagtaonin haros 200 contract worth na nagkakantidad 7 million pesos sa iyang ama asin tugang na tama ana magsara na kaya sigun pa man Trillanes. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal sa barata pa sa lado nasyonal nagpatanid ang Philippine National Police PNP kasumpay kan peligro kan mga illegal na pabrika kad napaputok matapos ang sarong pagsabog duman sa Dagupan City na ikinagadaan kanda duwang persona o duwa ka tao basado sa acting PNP Chief Lieutenant General Jose Milencio C. Nartatis Jr. Bako na nga bagoy niya kaya importante ang kooperasyon kan komunidad sa pagdanay kan sa indang kaligtasan na pagarman na ang pabrika nga paputok duman sa sitio Bugig, barangay kan Bakayaw Norte, mayo nin magkakanigong permit. Sinugo man kan Philippine National Police ang sarong investigasyon tanganing maaraman ang mga pananagutan asin na masiguro na maatubang sa kaso ang mga nasa likod kan illegal na operasyon kan nasambit ng paputok. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagpuunang gibon kan Department of Social Welfare and Development DSWD na i-digitize anda sa indang mga system asin na programa bilang preparasyon para sa 2026. Kabali na ang automated Crisis Intervention Management System. Napagaraman na ang bagong sistema ang magdudul ni paagi sa real-time monitoring kan mga kliyente na makakatabang para man maiwasan ang double beneficiaries asin mapadali ang pagsubaybay kung nakaresibi na kanda tabang ang sarong kliyente gikan sa manlain-lain na opisina kan DSWD. Basado sa DSWD tagapagtaram na si Assistant Secretary Irene Dumlao and digitalization ang magpapakaray kan na monitoring asin distribution kan tabang pinansyal. Nagkapira sa mga pagbabago iyo ang paggamit kan e-wallet para man sa distribution kan tabang pinansyal kung sain dain na kinakaipuan ang physical payout sites na kadaklan na nagiging kausa kan halabang pila asin impluensya kan politiko. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, pinagabarata kan mga autoridad na mayo nin lisensya bilang security guard ang subuot suspect na nagadan sa duwang katrabaho kani duman sa parte mismo kan syudad kan Quezon. Basado yan sa Philippine National Police Supervisor Office for Security and Investigation Agency PNP Susya. Mayo si
o mayo si Charin Caboverdi nin anuman na record ka na license to exercise security profession. Nasarong kinakaipuan na dokumento para sa gabus na mga security guard. Nagsugo ang Philippine National Police PNP Susya sa Regional Civil Security Unit kan Metro Manila na magsagibonin parallel motu proprio investigation. Iyan tanganing aramon ang kapabayaan ka na kasangkot kana private security personnel as in security providers na pinagtatrabahuan ni Caboverdi. Kung mapapatunayan na igwanin matinding kapabayaan, pwedeng suspendyon o i-revoke ang lisensya kan security agency na nag-aako kay Caboverdi. Magigirumduman si Caboverdi 24 pinagdako pa matapos kaning badilon gadanon si Renato Santiago Malyo 41 asin Mark Jana Bagueño 28 sa sarong car dealership sa Commonwealth Avenue Barangay North Fairview kanda Pizza 24 kan bulan kanda Disyembre. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata nagapaluwas ang National Bureau of Investigation o NBI ni na panibagong dashcam footage na pinagtutubudan naglalaman kan mga huring segundo asin na oras ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang asambit ng footage may markang Disyembre 18, 2025 ang aldaw kung saan nagadan ang dating opisyal. Nakuha ini alas 3:25 nin pagkahapon sagud ng alas 3:26 nin pagkahapon. May hiling sa bagong footage ang sarong babae na nakatukaw sa gilid kan tinampo sa pagultanan kan mga concrete barriers na direkta nga nakaatubang sa irarom kan na nasambit ng bangin sa parte mismo kan na time stamp na 15:25:37 kanda footage mahiling ana nakatukaw na babae sa gilid kan tinampu na pinagtutubdan si Cabral kung saan ini haros pariyo kan sulot kani sa uring sulot kan dating opisyal. Inot nang nagpaluwas ang mga autoridad kan CCTV footage sa Yunda Hotel kung saan digdi temporaryong nagdadanay si Cabral asin an sa iyang driver sa aldaw kan mangyari ana insidente. Sa nasambit ng video, mahihiling na naghali ang duwa sa saindang room pasado alas 2 nin paghapon. Kung babalikan, ang nasambit na nga salaysay kan tsuper ni Cabral na si Ricardo Muñoz Hernandez bandang alas 2 sa gunang alas 3 nin paghapon kanda iwinalat kani ang dating opisyal duman sa Cannon Road, Sitio Maramala, Camp 5, Barangay Campor, Habanwaan, Kantuba, Benguet. Nangyari ini subaot matapos sindang maghali sa Yun Hotel duman sa siyudad kanda Baguio. Mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat, asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagpagirumdum ang liderato kan Philippine National Police o PNP duman sa parte kan da Buhi Camarines Sur. Mapadapit sa publiko kan ligtas asin maray na paglaog kan na bagong taon. Pinagirumdum kan da PNP duman sa parte mismo kan Buhi sa liderato ni Police Major Binchito Cirillo. Anda Chief of Police kan sinambit ng Banwaan ang publiko sa pagsabat kan bagong taon naligtas tranquilo asin responsable iyan tanganing maiwasan ang mga disgrasya, distroso asin na abala sa komunidad. Ada pagpapagirumdum sa parte kada liderato kan na PNP duman sa mga paputok, iwasan ang paggamit kan illegal asin na delikadong paputok. Daitugutan na maggamit nin paputok ang mga aki padanayon na ligtas asin distansya magpreparar sa sinasabing pagkakaigwanin na kasulo. Higot na ipinagpapagalad ang paggamit kan buga asin paggibo ni buga asin iyan gabus ipinagpapangalad ana madadako pa mananagot sa liya pagirumdum sa mga lulunadan asin man motorsiklo duman sa mga driver higot na ipinagpapangalad ang paggamit kan maribok asin modified muffler. Ada mga lulunadad may excessive noise ada paparahon asin kukumpis karon ana muffler bunga naman ka nagdadanay na lay asin mada ordinansa o beto kanina magdanay anda karahayan da katrangkiluan asin kaligtasan kan publiko pig-ing kaminar ang gabus na pili ni na ligtas asin bakong delikadong paagi kan na selebrasyon na makisumaro sa kampanya para sa iwas paputok, iwas disgrasya para manda sa tabang o mga report kan sinambit ng insidente dapat magkaigwanin kontak sa pinakaraning hipatura kan pulisya sarong ligtas tranquilo asin mapayapang bagong taon anda Hobeto kana PNP duman sa Banwaan kanda Buhi Camarines Sur para sa gabus na mga komunidad o mga namamanwaan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal pinagapasyaran kan Rinconada District ada pagpasiring sa mga banwaan ni Nabua, Baaw, Bula, asin man siyudad kan Iriga, tanganing mayatud an panibagong paglaom sa mga benepisyaryo kan magayon na mga wheelchair na ipinagapadara kada gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin man ni Congressman Migs Villapuerte kada Rinconada District sering banda ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan, 2 taon na nga na-stroke ana sarong ama ni Bibi Mia Sartonino gikan sa barangay kan Palsong sa Banwaan kan Bula Camarines Sur. Poon kan daipa ini nakakalakaw igwa na ining pinagagamit na wheelchair alagad naraot man tulos uli kan na kahaluyan asin na araal daw na paggamit sa ngunyan nasa maray ng kamugtakan an sa iyang ama alagad an problema sana dai kaniya nairo an na tuong parte kan sa iyang lawas kaya kan nawaraan inining wheelchair pinagapatukaw na sa naninda asin na pig alalayan alagad kan maaraman ini ni Congressman Migs Villapuerte asin man ni Gobernador Elry Villapuerte tulos-tulos ini na pinagapadarahan ni na wheelchair tanganing magamit kan nasambit na nga persona asin na makairo-iro urual daw na daina kinakaipuan pa ang tabang kan sa iyang pamilya ninhuli man kan moderno nga wheelchair na pinagpadara kan pamilya Villapuerte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mga kapamilya kana nairido sa nahulog na bus duman sa Dil Gallego may pangapuda na sa operator kan bus. Buyit Paderes sa detalye. Nangapudan ang pamilya kan mga pasahero kan PLTD bus na panimbagan ang mga nairido nakulgan asin nagkagaradan kabali sa nangapudan si Angelin Beltran akin ni Aurora Beltran
Karo sa sakay na binawian ng buhay pagkatapos na mahulog ang bus sa 10 metros na ampas sa barangay Magais sa Banwaan ng Diligal Ligo, Camarines Sur, na nakaaging maagahon. Sigod kay Beltran, sana may taukan kumpanyan diman kan pamilya kan mga pasahero aron kan financial assistance. Apwera sa iyan nga pudan din ang pamangkin ni Roldan na si Audi Garcia na saguton kan bus kampalan lamay asin lubong kan sa NTAon na dapat maipuli naman sa Cavite. Biyaheng uwas albay ko na si Roldan para bisitahon ang sa iyang 90 anyos na ina. Kaibahan ang duwa pa kainit aki na nakaluwas naman sa hospital. Para sa BBS News, subulit pa rin. BBS Basta Bareta Sigurado. Tayba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado ang duwang fake na dentista sa Dait, Camarines Norte kanakalis na aldaw. Apwera sa pagbalga kan pinagapod na Philippine Dental Act of 2007, niduli kan illegal na practice kan dentistry kinasuan man ad 25 anyos na mga suspek sa pagbalga kan sinasabing Cybercrime Prevention Act of 2012. Ninuli kan na pag-alok nin dental service online. Pinanginutan kan Regional Anti-Cybercrime Unit Bicol PNP asin man kan Philippine Dental Association kan nasambit ng probinsya an entrapment operation na nagresulta kan pagkakadakop kan duwang peking dentista na nakakulong ng unyad sa ipatura kan pulisya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal na i-record man ang surveillance camera ang seismic monitoring kan na Mayon Volcano Network kan DOST Pebox and nangyaring rockpool gikan sa summit Labadum kada bulkan kada Mayon bandang 1:42 kasud mga pagkahapon. Sigun sa record ka na Pebox degdi uminabot sa kabilugan na 33 na rockpool event ang na-record puon kasudmang pagkahapon na iyo ang pinakalangkaw bilang sa laog ka na presenting taon nagdadanay na yaon sa alert level 1 ang bulkan kan Mayon kaya maigpit naman na ipinagpapangalad ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone PDC. Ninhuliman kan banta asin bigla na pagguho kan na mga gapo asin ibapa na peligro bunga kan na sambit ng bulkan kan Mayon. Iba pang detalyes kan mga barata lokal, LTO Bicol nagpaluwas ni na Shukos order matapos ang fatal na road crash duman sa Banwan kan Del Gallego, Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Nagpalawas na ang LTO Bicol kan Shokos order as nagpuo naman ang formal na investigasyon kasunod kan fatal road crash na pitkinayambaltuhan kan papasaherong bus na nangyari sa Rolando Andaya Highway Barangay Magais 1 Del Gallego, Camarines Sur kan nagtalikod na Biyernes. Base sa mga nagdadanay na li at regulasyon, ipiglaag kan LTO ang sinamit ng bihikulo asin ang lisensya kan driver sa alarm status at nagpataw na 90 días na preventive suspension sa lisensya kan chopper mantang ginigibo ang investigasyon. Base sa LTO Bicol, pigsaangatan ang driver sa pagbalgar sa reckless driving sa Lindong Section 48 ang Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Pigsubo man ang driver at ang operator na magsumitir kan sa indang sworn explanations sa LTO Bicol. Base sa investigasyon kan Del Gallego PNP, pigbabagtas kan mamaserong bus nagikan sa Cubao asin pasiring duman sa gubat Sursugon ang sinambit ng lugar kan mangiturog subotan chopper na si alias Junior 48 anyos rason tangarig na marata ang bus sa pigkakarkulong 10 metros na rarom kan ampas na nagresulta sa pagagadan kan anom na individual asin pagkakalugad kan 23 na iba pa. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.
Sa iba pang detalyes kan na barata sa lado lokal, an oring aldaw kan trabaho sa 2025 ipinagapaabot ni Mayor Lene Robredo. Pinaabot ni Mayor Lene Robredo kan siyudad Canaga ana mga pangyayari sa oring aldaw kan sa iyang trabaho sa taon na 2025. Haros mag-apo na inasikaso kan alkalde an mga bisita itinagama ana mga oras sa partikan problema asin kung anong tabang ang pwedeng maiduhol. Pagkatapos kaniya, nagtulak na pasiring duman sa partikan Metro Manila si Mayor Lene Robredo para sa importanteng okasyon kan sa indang pamilya. Duwang importanteng selebrasyon kan pamilya Robredo ayo an family reunion duman sa partikan aapudo na New Year Eve asin man kasal kan sa iyang aki na si Aika. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang nagbabaga pang mga barata sa lado lokal. Sa arong asosasyon sa laog kan na probinsya nagsagibon in tree planting activity sa sarong banwaan bilang parte kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napakusugon ada importansya asin ada pagpapaalaga sa parte kan kapalibutan tabang-tabang ana Mabulaw River Communal Irrigators Association IE sa pagtanom kan mga mangrove trees sa barangay kan Mambaliti duman sa probinsya kan Dait Camarines Norte kan nagtalikod na aldaw kan Sabado basado sa National Irrigation Administration Bicol ang pagsasagibo kana sambit ng aktibidad sarong makabuluhan nagibo sa parte mismo kan pagproteher kan kapalibutan kung sa inaktibong nagpapailing kan pakikisumaro sa pagtanom kan mga miyembros kan asosasyon asin barangay council kana sambit ng lugar partikular ana pangangataman kan kapalibutan asin commitment kan Mambulaw River Communal Irrigators Association Incorporated kan sa indang strategic monthly roadmap na obhetong maaraman asin matauanin atensyon an manlain-lain ang pangangaipo sa lado kan komunidad sa isinagibong tree planting activity asin man refleksyon kan tunay na serbisyo sa pagmamalasakit kan kapalibutan sa pagsasagibo kana sambit ng aktibidad liwat na ipinagpamalas an buhay kan diwa kan pagkakaigwa nin pagkakasararu malasakit asin na pagpadangat sa banwaan kana nagkakasararong partisipante kan Irrigators Association asin kan National Irrigation Administration NIA sa interong Kabikulan. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado sa lado lokal. Sa iba pang detalyes inaristo kan pulis ang sarong 54 anyos na babae matapos ang sarong entrapment operation na laban sa illegal online na pagbibinta kan ipinagbabawal na firecrackers. Di nakop ini kana nagtalikod na aldaw kana Sabado pinagbisto ang suspect na si Maria bandang alas 12:30 na pagkahapon kan na Sabado sa atubangan kan sarong bangko matapos magbinta nin firecrackers sa paagiman kan Facebook messengers asin na personal na pinagatud ang mga iniya sa pusher buyer na miyembros kan Police Bicol sa isinagibong operasyon kan Police Regional Office number 5 Mobile Force Battalion kan PNP Bicol. Ang iba pang katuwang iyo mismo ang nagkaperang miyembros kan PNP Provincial Office na kumpiska gikan sa nasambit ng suspect iyo ang Piccolo, Great Bawang, Pap Firecrackers, Budol Money, asin sadit na kantidad na totoong kwarta ang sarong Samsung Galaxy A14 mobile phone na pinaggamit sa nasambit ng transaksyon na atubang ang suspect sa kasong pagbalga kan Republic
Aka 7183 kasumpay kan Section 6 kan Republic Act 10175 on pinagapod na Cyber Crime Prevention Act ipinaaram sa iya an sa iyang karapatan antis na ini pinagdara sa ipatura kan pulisya sa Bicol tinawando ni Police Colonel Noel Donato Nunez an padagos na matibay na paninindugan kan pulisya laban sa ilegal na pagbibinta kan firecrackers para sa mga ligtas na pagsilibrar kada bagong taon. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda barata sa lado lokal. Timbog ana sarong tsoper ni na Trimobile matapos na ini ipasairarom sa sarong drug by bus operation kan mga miyembros kan PNP digdi sa Kabikulan. Ada nasambit na nga grupo katuwang ada PNP Provincial Office asin manda PNP Provincial Intelligence Unit pinagdakup anda suspek sa paagika na grupo kanda PNP Provincial Office asin na PDEA Region 5 o Bicol kanda alas 5 ni na pagkahapon kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Basado sa report, sarong 43 anyos na suspect ang dinakop matapos subot na magpabakal nin sarong plastic sachet na pinagtutubudan shabu sa sarong pusher buyer. Matapos ang transaksyon, ipinasunod ang pagdakop asin sa irarom sa iya sa iyang mga karapatan na bunga naman kan konstitusyon na recover sa nasambit ng suspek iyo ang kabilugan na 0.31 na gramo kan pinagtutubudan shabu na may kalkulado nga street value na 2,000 pesos kaibanan ang nagkaperang mga ebidensya ana nasambit ng inventaryo ginibo sa atubangan kana mga witness asin manda miyembros kana barangay official ang suspect sa presente yaon na nakakulong sa ipaturakan pulisya asin naatubang ning pagbalga kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal padagos-dagos asin maigpit ang pagpapasunod kana Bureau of Fire Protection Bicol kan sinasabing opla na pagirumdum iwas paputok bilang parte kan padagos na pagsulong kan sarong ligtas asin maugmang pagsilibrar kan pagsabat kan bagong taon sa aldaw kan Miyerkules nin matanga kabali sa kampanya ang maigpit na pag-inspeksyon sa mga nagtitinda nin mga paputok asin mga fuel related facilities pagbabandilyo sering man ang pagbugtak nin mga first aid service team pas sa parte mismo kan bilog na Riyon Bicol para sa mas marikas na pagresponde kan mga emergency cases and parte kan Bureau of Fire Protection na nakaalerto puon paman kana pagsilibrar asin pagsabat kan Pasko sagkod na nga matapos ana pagsabat kana bagong taon para sa 2026. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal nagkaigwa ni na bosising pag-inspeksyon sa mga tindahan kanda mga paputok sa banwaan kanda Pilik Camarines ana mga tauhan kan Philippine National Police kaibanan ana grupo kan Bureau of Fire Protection kanda sinambit na nga banwaan asin man kanda opisina kanda MDRRMO iyan tangani man na siguraduhon kanda grupo ang kaligtasan kanda publiko para manda sa nagdadangadang na panahon kan pagsabat kan bagong taon. Ang tindanin mga paputok sa banwaan kan Pilik Camarines yaon lang sa sarong lugar ipinagabugtak kan mga autoridad sa atubangan mismo kan sementeryo kada banwaan kan Pilik Camarines iyan tangani man na siguraduhon na mas ligtas as hindi makakaperwisyo ang nasambit na nga mga nagtitinda ni na paputok
ada pagkakaigwa ninda disiplina sa mga paratinda ninda mga paputok asin man sa mga magamit kani iyuan na focus kan mga autoridad kanda rescue team asin man kan Bureau of Fire Protection pati naman kan PNP duman sa banwaan kanda Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata na kitangunyad sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyad sa luwas kana nasyon. Kadanda anda sarong nga persona matapos anda pagbagsakan na helicopter dumada sa Southern New Jersey. Basado yan sa Federal Aviation Administration FAA na nagbanggaan na anduang helicopter sa Alapaapa kaya pariyo buminagsak ana mga ini tulos man na digdiya na pundo ana nasusulo na helikopter kung sain sarong biktima man ang pinagdalagan sa parte mismo kan hospital. Padagos ang ginigibong investigasyon kan National Transportation Safety Board asin kan FAA kanasambit ng insidente kan banggaan ninduang helicopter duman sa parte kan New Jersey sa Estados Unidos de Amerika. Sa tuyang barata ngunyada barata kita sa kinabana ni na karawat o sa sports laog na sa PBA 50 season na Philippine Cup semifinals ang Barangay Ginebra matapos man na dauguninda ang converge sa score na 99-98 sarong puntos na naging labi sa kapangganahan kanda Barangay Ginebra anda ginibong buzzer beater 3 points ni Stephen Holt sa overtime game na ginibo naman sa Araneta Coliseum. Pinagkukonsideraman ni Ginebra coach sa team ko na nasarong milagro anasambit ng kapangganahan kan sa iyang team nabuhay ang tsansa kan Ginebra na makalaog asin mailaog ni Jeremiah Gray and sinasabing tulong free throw na nairistro sa laog kan 3.4 na segundo kan sinambit ng kawat ini kan mafoul ni Alec Stockton kan purbaranda ang 3 points shot. Kasumpay kan bagay na niya nanguna asin nanginot sa sinambit ng kapangganahan kan Ginebra iyosinda RG Abarientos na naka-record nin 20 puntos mantang igwa nin 13 puntos si Scotty Thompson. Iyan ang mga katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sa pagkantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:07. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, LTFRB padagos ang investigasyon sa nangyaring pagkakaulog kan bus nagresulta kan anong na persona ang binawian ng buhay asin pagkakairido kan iba pa duman sa banwan kan Dilgaligo, Camarines Sur. Maabot sa 1,000 mga pasayro na PNR libre nga nakalunad kanda selebrasyon kanda Pasko. DOH sa padagos na nagatataunin na tabang
ninda mga ambulansya tulong nga mga banwaan na resipiyente kani sa Bicol. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata, dusing mga pasayro kanda naulog na bus duman sa party mismo kanda Banwan Candil Gallego Camarines Sur nakaluwas na sa hospital. Yan ang mga headlines kan mga barata at mga detalyes at tiyan pagkatapos po ni Napagirundong. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Manatugang maray na aga ko si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal at least tulos kan na Pasko. Naka-recover tulos nin sarong badil asin ismagol na mga piking sigarilyo sa sarong lalaki ang mga autoridad matapos na ikasakan mga autoridad ang sindang bypass operation dumanda sa parte mismo kan na probinsya kan na Albay alas 5:40 ni na pagkapon kabali sa mga nasabata sa kabilubagan na 30 rims ni na Concord cigarette asin sarong kalibre 45 arms core ada sarong magazine may 7 bala apwer sa mga iniya nasamsaman ang nagkakantidad na 12,000 pesos na cash na ginibong bypass operation na bypass money. Pinagbisto na suspect na si alias Lex 45 anyos, taga-dumanda sa parte mismo kanda siyudad kanda Tabaco. Sa report kanda PNP Provincial Office, ang mga produktong ini mayong tamang tax stamp asin ini ismagol lang paglaog sa Pilipinas sa paagiman kanda daungan o pantalana na dai autorisado sa ngunyan nasa kustudiya na kan pulisya duman sa Albay and suspect na si Alex Olex maatubang sa kasong pagbalga sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act asin batas dapit man sa ismagol na sigarilyo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayumpo na paunrahan kan mga miyembros kan BGMP ada sa panginginot kan Bureau of Jail Management and Penology BGMP ang programang Hiling Ko Sagot Mo ngayong Pasko Year 2 o Grant PDL Swiss sa lado kan na Christmas program matapos masudod ang mga saradit na kaagadan na regalo kan 20 mga prisong deprived of liberties PDL kan nakalis na pagsabat kan na Pasko basado sa liderato kan BGMP digdi sa Bicol, Roberto kanasambit ng programa na ipamati sa mga preso ada malasakit kan gobyerno asin na ada selebrasyon kan Pasko sa tao kan sa indang kamugtakan bilang parte kan padagos na advokasya kan BGMP sa lado kan gobyerno na makaduhol nin makabuluhan mga pag-aataman sa mga nasa kustodiya kan lay o ang mga preso sa tabang kan social media pinag-post kan official Facebook page kulungan kan mga simpleng kaagadan kan mga PDLs sa aktibong
sumaro sa mga netizen na nagtao ni na regalo sa sainda asin na sa paagiman ka na pagkomento ka na sa indang mga mind na bunga ka na konsepto ka na online selling ana mga napiling nga mga regalo ipinadara sa party kan BGMP building sa party kan BGMP Bicol asin na digdi higot na pinagatao sa party mismo kana mga piling nga mga preso anda nasambit na nga mga regalo party mismo kan kahagadan man kan mga miyembro sa kan PDL na magkaigwaman sinda ninhandog sa saindang mga pamilya partikular na sa saindang mga aki dahil ini pinagsayumahan kan mga opisyalis kan BGMP asin itinao sa party mismo kan mga preso ang saindang kaagadan tanganing sinda makatao manin regalo sa saindang mga aki na mga minor de edad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal para tindanin na siram. Anong siram? Sira ganun mga para tindanin siram, dakop kan ini magtindanin shabu. Buyit pa dere sa detalye. Sa laog kan presohan abuto ng bagong taon ang sarong lalaking para tindaling sira dyan sa nalayahan sa Banwaan ng si Roma Camarinesor. Katapos na ini mabakalan ng droga o shabu bakong sira kanakaaging agaw ang suspect si alias Tupi ikinasairam sa bypass operation kan mga auto dahil pagkatapos na maraman kan mga ini na apwera kan sirang lawlaw talimago ini may darapang shabu para ipabakal kung kaya sinambit ng agaw sa rong pulis na mukhang adik ang nagpamalong mabakaling sira ang puminara igdi alagad sabay hingin sa suspect kung igwa ka dyan. Ang suspect nagsabi man na pirahon ang iiskurod mo. 5 lang, timbagkan polis. Katidol na kayo ni ang droga, dumayan pinalagatakan ng kusas. Tinabikan suspect na maluya ang ganansya sa sira. Kaya inibanan niya ng shabu ang sa iyang paninda. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na bagong kaso kan fireworks sa related injury. Ana i-record sa party kan Bicol Region na kasudma ianda sa pinakauring fireworks sa related injuries surveillance sa bulletin kan DOH Bicol CHD. Inuli kan bagong insidenteng ini o minabot na sa 7 ang kabilugan na bilang na nabiktima ni na paputok sa riyon kan Bicol poon Disyembre 21 sa gudnang pizza o sa gudnang kasudma sa mga probinsya, igwana ni natiga sarong kaso ana Albay, Katanduanes, mantang limaman ang na-record sa party kan na probinsya kan Camarines Sur. Pinakadakol ang probinsya kan na Camarines Sur na nabiktima kan na paputok. Mayo man na pabareta ning kaso sa Camarines Norte, Masbati, Sorsogon, Naga City, asin man na Legazpi City. Pinakadakol ang mga nabiktima kan na Cuites, mantang tigsarong insidente kinakasangkutan kan Piccolo 5-star. Asin na iba pang klase nin mga paputok. Kadaklan sa mga biktima anda pinagabulong sa OPD mantang saro ana sa presente naka-admit sa ospital. Mayo nin na i-record na binawian nin na buhay liwat na pinagpagirumdum kan DOH ang publiko na iwasan na napuruton ang mga paputok sa party mismo kan tinampo. Bantayan na maray ang mga kaakian asin iwasan ang paggamit kan mga paputok tanganing masiguro ang ligtas asin man na maray na selebrasyon kan bagong taon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal, pag-inspeksyon sa mga kiluan sa Naga City Public Market mas pinapakusugunyan kan MIPO. Darrell Banya sa detalye. Darrell. Basta nga papakusugon kan Market Enterprise and Promotions Office ang sa ilang monitoring
sa mga kiluhan Ganaga City People's Mall matapos makaresibih ni mga reklamo dapit sa saltong kiluhan urog na sa nagkaperang mga paratindanin prutas. Sinabi ni Neptali Pabime, San Market Supervisor 4 Kanmepo, 2 beses na sa laogan sarong taon nagkukondusir ng inspeksyon sa mga kiluhan alagad din huli sa mga reklamo. Maplano subuot din mas epektibong estratehiya tangarig na madakop ang mga ini asin matauanin magkakanigong disiplina. Sa presente, igwas na ng 12 na mga lehitimong fruit stand ang merkado publiko alagad kadakol na mga illegal na paratindanin prutas ang mga nakapwesto sa may merkado na iyon tigbabantayan kan sinambit ng opisina. Katahod kayo ni pigpapagirumdum ang mga parasaod na magbakal sana sa mga lehitimong paratindanin prutas asin siguraduhon o reparuhon punigwanin ni Speaker Kanmepo ang mga kiluhan bilang patunay na ini nag-agi sa inspeksyon asin aprobado kan Market Enterprise and Promotions Office. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Siniguro ngunyan kan opisina kan na LTFRB na padagos ada sa indang gidigibong investigasyon sa party mismo kada pagkakahulog sa bangin kan sarong bus dyan sa Banwan kan Del Gallego, Camarines del Sur na nagaresulta kan pagkakagadan kan anum na mga persona basado sa opisina kan LTFRB Bicol Region. Mananagot ana nasambit ng kompanya oras na mapagaramada sa investigasyon na igwa nin kapabayaan sa party kan tsuper kan sinambit ng bus nagpaluwas inot kaiyanda nin Shokos Order ang Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB laban sa sarong basa na sangkot sa road cross sa parte mismo kanda probinsya ninda Camarines del Sur. Sa report kanda LTFRB igwanin na ano ba ana nagadada matapos na mahulog sa bangin ang DLTB bus na may plate number UYA o UYA 479 sa parte kan Andaya Highway, barangay kan Magais sa 1 Del Gallego, Camarines del Sur, alas 3:25 nin amay nin pagkaaga kana nagtalikod na aldaw kada Biyernes basado sa police report na digdiya sinasabing nakaturog subot ang tsuper na nagmamaniho kan sinambit ng bus kaya nangyari ang insidente. Pasiring duman sa Gubat, Sorsogon, gikan duman sa Cubao sa siyudad kan Quezon ang sinambit ng bus kan mahulog ini sa bangin na may rarom 10 metro anda rarom sa parte kan mga nagkagaradanda kabali ang sarong 60 anyos na babae asin sarupang babaeng pasayro mantang 15 mga pasayro kabali ang driver asin alternate driver ada grabe mada na nairido asin isinugod sa hospital duman sa Tagkawayan sa probinsya kan Quezon. Siniguro mo niyan kan opisina kan LTFRB na makikipag-ulay ini sa insurance providers nanganing mas pang maparikas ang pagpapaluwas kan insurance payment para man sa mga biktima kanasambit ng trahedya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, maabot sa 1,000 mga pasayro kan sinasabing nasiserbisyuan kan Philippine National Railways PNR anda naialoka na libreng sakay para sa biyay kan tren na ruta sa Camarines del Sur kasabay kan na selebrasyon kan na nakalis na Pasko. Basado sa PNR, kabilugan na 1,292 na mga pasayro ang naglunad sa morning trips kan PNR na may rutang Naga City to Lupi Bio o Lupia Biho sa parte kan na probinsya kan na Camarines del Sur, vice versa. Ana mga iniya, ana na Serbian asin gabus libre ana paglunad sa trend. Posible na mautro ana sambit na nga libreng sakay sa panahon
kana selebrasyon kana bagong taon, iyan depende sa party mismo kan mapagkakasunduan kan manemento kana PNR Bicol. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, personal na pinag-inspeksyon ni Camarines Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. ana crash site na traffic accident na nangyari duman sa barangay Magais, Ono del Gallego, Camarines Sur. O beto ka nasambit ng pag-inspeksyon na digdiya maaraman na ang tunay na mga pangyayari kasumpay kan sinambit na nga insidente, masiguro ang proper documentation na matauanin direktiba sa mga responding units na nagsagibo kan busisi na objective investigation. Tinawan doon ni Colonel Ulalia ang importansya ka na accurate sense assessment asin man na timely reporting asin liwat na pinagtibay ang commitment ka na Camarines Sur PNP pag-abot man sa sinasabing road safety, accountability asin marikas na pag-resolver kan mga traffic-related incidents. Magigirumduman alas 3:25 kan nagtalikod na aldaw kan na Biyernes, Desyembre 26, 2025 kan mahulog sa bangin sa nasambit ng lugar ang pampasayrong bus pasiring kuta na duman sa Gubat, Sorsogon, nagresulta sa kagadanan kan sinasabing anom na mga persona asin pagkakairido pa kan 23 pang mga lunad kan sinambit ng bus. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, ang DOH Bicol nag-turn over nin tulong land ambulance sa mga health facilities sa Bicol Region. Official na itinao kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang tulong unit kan sinasabing Type 1 land ambulance sa piling mga pasilidades sa parte kan salud sa Bicol Region. Kabali sa mga nakaresibikan ambulansya, iyo ang Camarines Norte Provincial Hospital, asin kabali na dyan ang Santo Domingo Albay Hospital, Seringman, and parte mismo kanda Rural Health Unit kana Banwaan kana Nabuwa, Camarines Sur na nakakuaman kana nasambit ng ambulansya na pinagpanaokan Department of Health. Sigun sa DOH Bicol CHD, ang kada ambulansya kompleto kan mga importanteng mga kagamitan, medical asin na supply na objetong siguradon ang marikas, ligtas asin di kalidad na serbisyong pang-emerhensya asin maray na transportasyon kan mga pasyente bilang parte kan pagpapakusog kan kapasidad kan serbisyong salud sa komunidad. Kabali ang probinsya kan Camarines Sur o ang Banwaan kan Nabuwa, Camarines Sur na nakaresibina kan sinambit ng ambulansya. Pinanginutan ang seremonyal kan turnover kan DOH Bicol na si OIC Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rimpilio. Kay banan ang mga nasambit na nga mga alkalde kada banwaan na nagkaigwa kana tulong ambulansya asin bada kaibanan ang Rescue Operation Unit. Ang inisyatibong ni partiman kan padagos na paglapigot kan DOH na mas pang mapaiwas ang akses sa tulos-tulos na serbisyo medikal asin mada makapagligtas nin mas kadakol pang buhay sa parte kan Riyon Bicol. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa parte mismo kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Mapadapit mad sa parte mismo kan sarong krimen na kung sain haluin nga dai pagkakairintindihan kan tugang matapos subot saksakun kan sarong 31 anyos na lalaki an sa iyang hobe na tugang
iyan kan nagtalikod na aldaw duman sa parte kan pagatpat sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Ang biktima iyo si alias Iko, 27 anyos, nagsapo nin minor injuries sa parte mismo kan sa iyang abaga, asin tulos ining isinugod sa Bicol Medical Center tanganing lapatan nin magkakadigong asistensya medikal. Binisto kan pulisya an suspek na tugang na si Mike, iyo an matuang tugang kan biktima. Basado sa panginot na investigasyon, may lamat na subuot nasambit na nga magtugang. Haloy na subuot na day nagkakaintindihan ang mga ni na-recover sa lugar kan insidente. Iyo ang sundang na pinaggamit sa pananaksak kan mga nagresponding mga autoridad na pinanginutan ni Police Executive Master Sergeant Ariel Munding Hoben. Chief of Traffic na tulos man nadakop ang suspek sa presente yaon na sa kustodiyang unyan kan mga autoridad. Padagos ang isinasagibong investigasyon kan PNP asin degdi binobusisi na ang pagsampa nin kaso laban sa nasambit ng suspetsado. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurad. BBS